Magandang araw sa inyo mga kabayan. Okay, nandito na naman si Sir Buyay at may papakita na naman ako sa inyong napakasarap na luto. Aray, bihirang-bihira lang ding magawa at aray, ipapakita ko sa inyo ay kung tutuusin, aray ang aking first time na makapagluto ng papagarnay, sinantulan. Nakaw, ay aray ang aking papakita sa hindi sarili kong bersyon at marami naman bersyon tulad ng pinakita ko nung ako'y may guest. Ako, pinicture natin si Inay Aga Agreng, nagpakita ng kanyang bersyon na ito, ipapakita ko sa inyo doon sa ibinigay niya sa aking santol na niyar-yar ay ito ating lulutuin naman sa ating sariling bersyon mga kabayan. Tayo nagpiprito muna niyang liyampong iyan. Ako'y may natutuwa at ako'y nabigyan at karoon ako ng pagkakataon makapagluto rin na rin sinantulan o ang tawagin ng Inay Agreng ay sinantaul. Basta rin luto ng mga Bicolanaw ay panalaw. Kasarap ay. Kaya ngayon, ito, tayo magpiprito lang muna nga niyang papagayaan ng ating pansahog na yang pork liempo. Ay siyempre, maaaring ang wala ay masarap din. Di lalo masarap pag may mga lahok na papagayaan, mga kabayan. Napapagmantikalaan din natin yan at yan, babawasan natin ang mantika. Na, at sunod natin yung pagsasangkot siya naman. Yan ho. Di yan sa ating non-stick pan na yan. Mas maganda kung di yan magluto dahil pagka yung mga nagpapalatik na tayo ng gata, hindi ho nagdidikit di yan, mga kabayan. Yan, di tayo magsasangkot siya nitong bawang na ito. Ayan. Yung version ng Inay Agreng hindi siya gumamit ng sibuyas. Ngayon, gagamitan ho natin. Ayan ho. Di sasangkot sa hilaan natin papagayan yung bawang na yan. At yan, maya pagka umamayot ni namula-mula ng karikit ay di pwede na natin ilahok itawang sibuyas na ito. Yan ho, mga kabayan. At talagang mga Bicolano kilalang kilala sa mga ganitong luto ay mga ginataan, mga ginataan laing, mga Bicol Express, may mga hanghang. Ayan, kaya itong ating gagawing version ng sinantulan ay pahanghangin din natin ang karikit. Yan, nilagyan natin ng siling pula at saka yung siling habang iyan, pang sinigang, pampabango din at pampanghindi, pero hindi kasing hanghang na mga siling pasite, siling labuyot. Itaw, nagnitnit si kabayan Commander Mamilisan itong tinapa. Mga 5 piraso ito na ipinanitnit ka. Hindi kasama ang tinay at baka makabitag. Pampasarap lalaw dito sa ating sinantulan o sinantol. Yung sana na Inay Agreng na version ng ginamit niya ay ano naman, tulingan, yung sinaing na tulingan. Yan ho, di ate pinapapagtabling-tabling lahat ng papagayaan at nang sa gayon hindi mas maganda luto. Ayan ho. At ito ang ating santol. Yan ho, kita nyo kaganda ng itsura, hindi ho mapula. Yung iba ho mga naglulutong kay pulang-pula dahil mga presla pagkakayaryar niluto na agad. Di arehaw ay halos nakalagay lang sa isang lalagayan at kanga ni Inay Agreng hindi basta masisira dahil nung yari-yarin yan ay nilagyan ng asin. Pero hinugasan ho natin mga 5 beses at ito ang hindi po pwedeng mawala itong balaw na ito. Yan ho, yan ho'y matcha, yan ay mga hipon na parang kala may binaguong yata yan. Pero parang hindi ko alam, parang fermented na shrimp yan, parang gayong na yan, hindi rin ito basta nasisira. Yan ho'y isinama na natin lahat yung ibinigay sa akin ng Inay Agreng na yaw na tulad na rin naman ng paggagamitang iba. At sakto din lahat naman diyan sa ating nilutong yan. Ako, napakasarap po niyang epekto. Pagka wala ho niyang balaw, yung ating sinantulan, ay hindi ho kumplito ang lasa. Yan ho, ating pinapamintahan din ang papagayaan. Siyempre naman, para may karikit pang bango din ng paminta. Pwede kayo maglagay, pwedeng hindi. Kaya ako nga pagkakaiba naman tayo ng bersyon, di aray sa palagi ko duda ko aring aking versyong aray masarap din kung tutsan ito ang sekreto itong gata ng niyog ay marami-rami katumbasunan ni 4 na niyog yung ating nilalagay niyan para talagang maganda ang paglalatik niyan. Aray yung aking nilulutong aray yung dinala ko dun sa sa aming family reunion ng mga Melo. Ayan ho, hindi nga ngayon ko lang inedit, ipapakita ko nga sa inyo. Ayan. Basta ho yung anong mga lutong gaya, mga ginata, kahit mga laing, hindi ho po pwede ng karikit lang ang gata, ay hindi nyo mapapasarap. Kaya kita nyo bagaya siyang siya ng gatang inilagay natin. Doon sa dami lang nung
anong iyon, santol, sinantulang ginataang santol. Mga nasa kalahating, wala pa yata kalahating kilo yung ano ng ating santol niya. Nilalagyan natin ngayon ng patis, mga 2 kutsara muna, at nang sa di mapaano natin ng alat. Masarap din yung pampaalat niya, ginagamit sa mga gaya, sa mga ginatan ay patis. Pero pwede pa rin natin ilagyan ng asit, lalagyan ko pa rin naman nga yan. Pero ito, para mapatingkad natin lalo yung lasa ng niyog, ng gata, nilagyan natin na mga 1 kutsaritang brown sugar na putlain para may tamis ng karikay, tamis ng pag-ibig, mga kabayan. Ala, ay, talaga namang maya-maya ng karikit yan eh. Katalo na yan. Yan tulad sinabi ko, pantanggal labnak din. Lagyan natin ng mga kalahating kutsaritang asin. Ayan, tuloy ang ating pagpapaano niyan, pagpapalatik itong ating gata ng niyog na yan, diyan sa ating sinantol. Napakasarap. Ay, salamat sa mga Bicolano at kay mga nakapag-imbento ng mga garning luto. Ay talaga namang naiibigan din ng kahit mga Batanggenyo. Ayan, nakita niya utay-utay ng naglalatik-yaan. Ating sinantol na yan. Talagang napakasarap, napakabango Lalo yung balaw, yung amoy ng balaw. Talagang distinct yung amoy niya. Na talaga daw napakasarap gamitin sa mga ginataan. Mahal din daw kung mabili yung gayon O mga kilala kong Bicolano kung magpapabili noon. Yan mga kabayan, halos latik na yung ating gata. At talagang malapit na sa katotohanan itong ating sinantol o sinantolan na ito, kung ano mang tawag, basta yan sinantol ay ginatang santol, di kayo mga kabayan, niyar-yar yan. Tapos din nung aking nung niyar-yar nilagyan nga ng asin, at kahit nga daw 1 taon hindi masisira yan kahit hindi nakalagay sa frigidaire, hindi daw masisira ay may asin. Ay kaso ay di yan nga para mapatay din natin yung alat saka yung asim ng santaw, di hinugasan natin ng mga 5 beses at di ating piniga, at iyan ang ahong ngayon at nilulutan na natin ng papagayaw na pampasarap laging din liyempo ng baboy na yaw, di bagahaw. Nalingali ko pang samahan niya ng mga hipaw na kula hindi na nakabili. Ayan, nakita niya nagmamantika na itong ating sinantolan na itaw. Talaga namang sabi ko sa inyo, yung mga nakatimos na doon sa aming reunion, ay inako po, ay talagang nabitin. Nagustuhan may mga gusto pang mag-uwi, mag-take home. Yan, nakita nyo itong mga paglalatik na ito ng ating gatang iyaan. Mga kabayan, nag-aayayan, sarap yan. Pwede nyong ipang ulam na iyan lamang, pwede rin namang gamitin yung lasa din sa ibang pagkain pagka kayo nakakain na may mga pang-ulam kayong gusto niyo medyo sagpian ng papagayang sinantulan ay pupwede pampagana din, mapapaanliris kayo pag mamagar ang pang-ulam. Ano tawag din gulay o ulam. Parang all-in-one na yan 2-in-1 na, may ulam ka na, may gulay pa. Ay sauce para si Pao pagkagarni naman ang ating mga lalantakan ay talagang mapapaanlirais. Kaya diyan sa pagkakataong yan, gusto kong mag-shoutout sa ating mga manunood. Yan mga kabayan, may kay kabayang Daislop Subya, kung ano aray, si kabayang Elmar Dumalag ng Calamba, Laguna, si kabayang Aris Evangelista ng Iba, Sambales, at si kabayang Marjo Villamor ng Antipolo. Shout out sa mga Antipolo boys. Salamat sa panunood mga kabayan din sa ating nilutong sinantulan. Mabuhay tayong lahat. God bless.